Kabanata 6, ito na ang huli, sabi ni John C. Akala ko ay tiyak na babagsak ito sa gabi. Narinig ko ang hangin. Ito ay babagsak ngayon at ako ay mamamatay sa parehong oras. Mahal, mahal, sabi ni Sue, isinandal ang pagod na mukha sa unan, isipin mo ako kung hindi mo iisipin ang sarili mo. Anong gagawin ko? Pero hindi sumagot si John C. Ang pinakamalungkot na bagay sa buong mundo ay ang isang kaluluwa kapag ito ay naghahanda upang pumunta sa kanyang mahiwaga, malayong paglalakbay. Ang magarbong tila ang kinan ng mas malakas ng isa-isang kumalas ang mga tali na nagbuklod sa kanya sa pagkakaibigan at sa lupa. Lumipas ang araw at kahit nasa takip silim ay nakikita nila ang nag-iisang dahon ng ivy na nakakapit sa tangkay nito sa dingding. At pagkatapos sa pagdating ng gabi ang hilagang hangin ay muling kumawala habang ang ulan ay humahampas pa rin sa mga bintana at patred pababa mula sa mababang Dutch eaves. Nang medyo maliwanag na si John C. ang walang awa ay nag-uutos na itaas ang lilim. Naroon pa rin ang ivy leaf. Matagal na nakahiga si John C. na nakatingin dito. At pagkatapos ay tinawag niya si Sue na hinahalo ang kanyang sabaw ng manok sa ibabaw ng gas stove. I've been a bad girl, Sudie, sabi ni John C. May isang bagay na nagpatuloy doon sa huling dahon upang ipakita sa akin kung gaano ako kasama. Kasalanan ng gusto kong mamatay. Maaari mo akong dalhan ng isang maliit na sabaw ngayon at ilang gatas na may maliit na port sa loob nito at hindi, dalhan mo muna ako ng hand mirror at pagkatapos ay balutan mo ako ng ilang unan at uupo ako at panoorin kang magluto. At pagkaraan ng isang oras, sinabi niya, Sudie, balang araw sana may pinta ko ang Bay of Naples. Dumating ang doktor sa hapon at nagkaroon ng dahilan si Sue para pumunta sa hallway habang paalis siya. Kabanata 7 kahit na pagkakataon, sabi ng doktor, kinuha ang manipis at nanginginig na kamay ni Sue sa kanya. Sa mabuting pag-aalaga ay mananalo ka. At ngayon kailangan kong makita ang isa pang kaso na mayroon ako sa ibaba. Berman, ang kanyang pangalan ay isang uri ng isang artista, naniniwala ako. Pneumonia din. Siya ay isang matanda, mahinang tao, at ang pag-atake ay talamak. Walang pag-asa para sa kanya, ngunit siya ay pumunta sa ospital ngayon upang maging mas komportable. Kinabukasan, sinabi ng doktor kay Sue, wala na siya sa panganib. Nanalo ka. Nutrisyon at pangangalaga ngayon iyon lang. At nang hapong iyon ay dumating si Sue sa kama kung saan nakahiga si John C. Kontentong nagniniting ng isang napakaasol at napakawalang kwentang lana na scarf sa balikat at inakbayan siya ng isang braso, mga unan at lahat. May sasabihin ako sa iyo, puting daga, sabi niya. Namatay si Mr. Berman sa pulmonya ngayon sa ospital. 2 araw lang siyang nagkasakit. Natagpuan siya ng janitor sa umaga ng unang araw sa kanyang silid sa ibaba na walang magawa sa sakit. Ang kanyang sapatos at damit ay basang-basa at malamig na malamig. Hindi nila maisip kung nasaan siya sa isang nakakatakot na gabi. At pagkatapos ay nakakita sila ng isang parol na may ilaw pa at isang hagdan na kinaladkad mula sa kinalalagyan nito at ilang nakakalat na mga brush at isang palet na may berde at dilaw na kulay na pinaghalo. Dito at tumingin sa labas ng bintana, mahal, sa huling dahon ng ivy sa dingding. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ito kumikibo o gumagalaw ng umihip ang hangin? At, Sinta, ito ang obra maestra ni Berman, ipininta niya doon ang gabi na nahulog ang huling dahon. Wakas.